Ang Panginoon po ay sadya nga namang mapagpatawad, mapag-abot. Sabi nga natin last time, He's a God of chances. Na lagi po tayong binibigyan ng pagkakataon na makabalik, mabago, pagkakataon na na lumapit muli sa Panginoon. I remember the gesture of Father sa talinghaga patungkol sa the prodigal son, kung naaalala po natin. Na despite of what his son have done, linustay yung mana, yung pera at lahat, yung ama po, malayo pa ang anak nakaabang na. At hindi lang po siya nag-antay na makarating sa kanya, sinalubong niya po. And seemingly, hindi niya na pinakinggan yung rason. He restored the identity of His Son. At sila po'y nag-celebrate. Ganun po yung Panginoon po natin. Na bagamat tayo many times that we failed Him, but He will never fail us. He will never fail us. Ayan po yung gesture ng Panginoon po sa atin. That seemingly a man could only be good sa atin. Diba? Ang mundo, ang sinasabi, mabuti akong kaibigan sa mabuti din sa akin. Mabuti akong tao sa mga taong mabuti din sa akin. Pero wag ka masama akong kaaway sa mga masama sa akin. Di ba po, yun yung mga naririnig natin. Pero ang Panginoon po ay kakaiba. Siya po ay laging nagpapaubaya, nagbibigay ng chance. Nagagalit siya for sure. Especially those who are deliberately, sumusuway sa Kanya. He's a God of justice. Patas po siya. Kaya ang Panginoon po dito, kung babasahin natin sa pagpapatuloy natin, mayroon po siyang proposal sa church ng Laodicea. Despite of his disgust, na sabi niya nga, I will spit you out of my mouth. I will vomit, isusuka. Ang ngayon po, ang response ng Panginoong Isus is a gesture of redemption again. Kaya nga po ngayon, pag-uusapan natin, how are we going to respond to Jesus' proposal? Ito yung proposal ng Panginoon at paano nga ba tayo magre-respond dito? Ito po yung tema po natin ngayon. At our main idea, listen, your response matters to Jesus. Napaka-importante po na sa pag-deal sa atin ng Panginoon, yung response natin. Hindi tayo ginawa ng robot ng Panginoon for the sake of just obeying Him. Because He knows, listen, that the gesture of love can only be seen if we will give it back to Him wholeheartedly. Or sa madaling salita, walang pilitan. Na ang tunay na pagmamahal ay pinapakita ng Panginoon sa pagbibigay sa atin ng sariling pasya, such that it may be acceptable to God. Hindi yung, pwede naman, kontrolin tayo ni Lord, mag-serve ka sa akin, pwede naman yon. Pero God, being a God who is a God of love and comfort, and a God of justice as well, huwag na natin kakalimutan yon. Kasi yung iba, ang gusto lang yung love. Kasi naman, our God is a God of love. Kaya maintindihan ni Lord kung ano ako. Maintindihan ni Lord ang sitwasyon ko. Our main idea is, your response matters to Jesus. Importante po yung response natin sa Panginoon. Kaya we will jump on 19, ito po yung sinabi. Sinasaway ko at dinidisiplina, progressive siya, kung yung mga minamahal ko. Kaya nga po napaka-importante na hindi po pwedeng alisin yung pagdidisiplina, yung pagsasaway, sa ibang translation ang ginagamit dito, pinapunish.
Piga-kastigo. Sa amin, binalikan ko yung translation namin, kastigo. Because sa Greek, talagang punish po siya, itong sinasaway. At dinidisiplina yung mga minamahal niya. Kaya hindi pwede natin alisin yung pagdidisiplina at pagsasaway sa taong mahal mo. Kasi ayaw mo po siyang magkamali. Ayaw mo po siyang mapahamak. We love the people, anuman ang lining po nila. Pero, when it comes to a point that alam mong mapapahamak siya, kung talagang mahal mo siya, you will rebuke him. You will, sasawayin mo siya. Him or her. Napaka-importante po yun. At ito pong minamahal, sa original na pakasulat po nito, ginamit po dito, hindi po agape, kundi yung philo. Emphatic word po siya. Grabe po yung parang, alam niyo po yun, na gesture ng parang may pakiusap ang Panginoon. Philo. Sa ibang meaning nga po nito sa Greek ay parang it comes with a kiss. Alam niyo po yung kiss sa Grego, sa culture po ng mga Hudyo, yung pagdating nila at pag-alis, kaya sila nagbebeso-beso. Yan po yung sign of respect po nila. Kaya po lagi po yan nakalagay. Kung babasahin natin yung original na yung banal na halik na sinasabi. Kaya nga lang ng mga translators, hindi po siya directly ginagamit kasi baka maliteral. Kaya ganun po yung pakasabi po dito, na yung minamahal niya, dinidisiplina niya, sinasaway niya. Kasi ayaw niyang mapahamak. Ganun po yung standpoint ng Panginoong Hesus po dito. Kaya sabi niya, magpursigi ka, magsisi ka at talikuran mo ang mga kasalanan mo. Magpursigi. This is contrary to the earlier verses na anong sabi? Na hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, walang pagpupursigi. Kaya sabi dito ni Jesus, may gagawin ka. Hindi petiks-petiks. Sinasaway kita, dinidisiplina ka, kaya itong gawin mo. Magpursigi ka, magsisi at talikuran ang mga kasalanan. And napag-usapan natin last time na yung repentance, dalawang klase, dalawang magkaugnay po siya. Una, yung pagsisisi, change of mind, pagbabago ng utak. At pangalawa, itong pagbabago ng utak mo will cause you to turn away from sins. Ito yung pagtalikod sa kasalanan. Sa Greek po, isang word lang po siya, metanoia. Pero makikita niyo po sa translation, lalo lang sa gospel. Pag nakakita ka ng repentance sa English, sa Tagalog, or even sa English, mayroon siyang repent and turn away from sins. Dalawa po kasi ang gustong sabihin niya. So hindi lang magsisi. Dapat may byproduct yung pagsisisi, which is talikuran yung kasalanan. Yan po yung unang binanggit ng Panginoon for redemption. Kaya napaka-importante ang Panginoon. This is a redemptive act ng Panginoon na ginawa ng mga Laodicean. Pero sabi niya, dinidisiplina ko lang naman kayo, pinapanis ko kayo, sinasaway kayo. Kasi pasaway talaga kayo eh. Maligamgam kayo eh. Nasa gitna lang kayo lagi. Hindi pwede, sabi ng Panginoon. Kaya nandun yung pagsisisi. Now, here's the proposal. Ang pagmamahal, listen to this, ang pagmamahal at katotohanan ay magkaakbay at di natin pwedeng paghiwalayin. Mahal natin ang isang tao, pero hindi pwedeng i-deprive natin siya sa katotohanan. Let's say for instance, di ba po, dito sa church na to, sa GCF, Albay, we welcome the LGBTQ. Dito, we show them with respect, with love. But hindi dapat manatili doon. And let the Word of God convict them. Mahal natin sila.
Kaya nga kailangan natin silang tanggapin para malinawan po sila. Ano po? Hindi yung daikanta, o yan, sigurado na yan, sa impyerno na yan, sa arugan, kasi nasurat sa Bible. Hindi po tayo ganun. Ano po? We're not dogmatic. And of course, in as much as tayo din naman po, ano po, kaya nga ang church ay parang ospital ng may mga sakit. Lahat naman po tayo, igwa kitang mga kaninan. Kay puwantaning pagtutuwid. Kailangan natin po ng pagpapalo. Kaya nga, pag nag-church po tayo, maintindihan natin na dapat i-goal natin na ma-offend tayo, na tamaan tayo. Kasi kung nag-church ka na parang wala lang, it's just an ordinary Sunday, sayang. Ano po? Sayang. Kaya narito po tayo para mai-correct, para gamutin ng mga sakit natin, ng mga burden natin, ng mga complacency natin. Napaka-importante po yun. Kaya't ang pagmamahal ay kailangan ng pagpupursigi at hindi pagiging maligamgam. Kailangan talaga ng, kung baga sa pelikula, dapat, action movie. Next, repentance should cause you to turn away from your sins. Ito yung sabi kanina. Now next, 20. Ito na po yung proposal ng Panginoon at ihimayin po natin to. 20. Makinig ka. Pag nagsabi si mama mong, magdangog ka. Pag sige mo pang cellphone, ngayon magdangog ka. Susunod ka, pang tulo, pwedeng may malayog niyang tsinilas or may pakol ng kasabay. Di ba po? Makinig ka. It would require our attention. Sa Greek po, lagi itong binabanggit. Iduo. Si Jesus mang sabi dito, listen. Sa ibang translation, pag ang ginamit dito, behold. It would require our attention. Makinig ka. Sabi ni Jesus, sinasaway kita, ganito, etc. Makinig ka. Here's my proposal. Ano sabi niya? Nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Hindi po demanding dito si Jesus. Listen to this. This is very important exegete. Hindi dito demanding si Jesus. He is seeking na somebody else could listen to him. Listen, kumakatok ako sa pinto, nagtutuktok gari, tao. Di ba ang nagtutuktok, dahil man basta, tao. Di ba, tao. Gari, may tao. Di ba? Hello. Ganon yung pakasabi dito. Kumakatok siya sa may pintuan. Nakatayo. Hindi siya pumapasok lang basta-basta. Tayo naman, di ba? Unless nakilala mo yung rider, bubuksan mo agad. Baka ang sige na sa ng busina sa to, sige na sa ng turok-tok sa to, mga rider na sana. Baka may mga delivery na sana, yun na sana. Baka kilalang-kilala na tayo ng rider. Pag kumakatok tayo sa pinto, ito po si Jesus kumakatok sa pinto. Nakatayo siya at kumakatok. Again, He is seeking for somebody else. And that is you. Sabi niya, kung may makarinig sa boses ko, kung hindi po siya imperative, hindi siya command. This is subjective. It's a verb. Ano po? Kung may makarinig sa boses ko, ang sabi niya, kaya importante po, ano po, di ba, minsan, nagtutukto ka na sa likodon parang kaya dahil nadangog. Narumduman ko ang ayami po, nasa kanto pa talaga kami, nagbabatok na, bata dangugon, lalo na si Pia, music to ears yan ni Pia tapos ni Eman.
Kasi yung nandun sa likod nila. Ano po, pero bakit kaya yun? Doon pa talaga sa kanto, siguro mga, ilan ba, mga 50 meters from our gate, lalo na pauwi kami, 50 ba yun? Talagang nagabatok na so ayam. Aram po ninda. So, sent. Ano po? Now, napaka-importante po sa atin. Kaya si Jesus even sa John, ano po, sabi niya na yung sheep ko kilala yung boses ko. Nakakarinig pa ba tayo ng boses ng Panginoon? Or iba na yung napapakinggan natin? Kaya namimiss natin yung pagkilos ni Lord sa atin. Kasi baka kumakatok na si Lord. Hindi nga kumakatok. Gustong sabihin nito, hindi lang kumakatok kasi kung makarinig, may kasabay ng pag-apod. Tao, naririnig pa ba natin ang boses ng Panginoon? Pero sabi niya, kung may makarinig sa boses ko at magbukas ng pinto, dalawang bagay, hindi lang napakinggan. Hindi binubuksan. Hindi lang tayo pumunta dito para makapakinig ng salita ng Lord at mabless tayo. Ay, nabless na naman ako ngunyan. Salamat, Pastor. Salamat sa message ni Lord. Nabless akong maray. Pero hanggang dumansa na. Dahil mo binuksan sa pinto. Gari ka so, nagtuktok. Nadang, ay, si Jesus! Yay, si Jesus! Tapos dahil binuksan sa pinto, nagdiretso maglabag, iraray magluto. Di ba po? Naalala nyo yung si Jesus, yung resurrection ni Jesus na kumatok sa pinto? Si Peter ba yun? Tiningnan lang, ay si Peter, diretso buminalik siya. Dahil binuksan sa pinto. Sa sobrang ka-excitedan, dahil na nabuksan sa pinto. And same thing with us. Minsan excited tayo makapakinig ng salita ng Lord. Tigtanaw ta, pig-highlight ta pa sa Bible. Pero daing application, daing pagbubukas ng pinto. Alam niyo po, yung pagbubukas ng pinto natin sa bahay is a signal, is a gesture of trust. Kasi nga naman, hindi ka ba basta magbubukas ng pinto, lalo na kung hindi mo kilala? Lalo na kung duda ka. Tama? Agree? Di ba po? Hindi tayo basta magpapasok ng tao. Lalo na hindi natin kilala. Lalo na sa mga panahong ito. Kahit nga minsan kilala mo yung boses. Ito, kilala mo na yung boses. Hindi mo pinagbuksan ng pinto. Kasi pagbukas ng pinto, it would just show to the stranger or sa visitor mo that you trust Him. Lalo na kasi papasok si Jesus at magkasama kaming kakain. Siyempre, ganito lang po siya. Pag nagbukas ka ng pinto, may nagtuktok, nagbukas ka, ay, ikapalan, laog na. Pinatukaw mo. Anong susunod na gagawin natin pag pinaupo natin? Di ba kakausapin natin? You offer him a juice or tubig? O kung may tinapay pang madali na mag-expire, pwede mo pang iserve? Ano po? Hindi ka magbubukas ng pinto, papapasukin mo yung bisita, then you will go to your room. Tama? Make sense? Pag nagbukas ka ng pinto, nagpadagos ka kay bisita, tatawan mong tukawan, kakausapin mo, entertain mo. Kasi lalo na tayong mga Pinoy. We're hospitable daw. Maski nga niuyam-uyaman ka, talagang pag nasa harong mo, ampangon mo manggirari siya, tama? I don't think na igwang Pinoy or mostly sa atin na lang na pinalaog mo tapos tinalikodan mo diretso sa kakwarto, nagsulo sa sala. Di ba po entertain po natin? Yan po yung proposal ng Panginoong Hesus sa atin. Kumakatok siya sa pintuan ng ating mga puso at tumatawag po siya sa atin. At kung narinig natin yung boses niya, papakinggan kaya natin, bubuksan kaya natin. Kasi ito po ang deal ng Panginoon. Pag binuksan mong pinto, papasok ako. Hindi na po ito subjective ha. Papasok ako.
at magkasama kaming kakain. Ang gustong sabihin niya lang po, makikipag-fellowship siya. Food fellowship. Di ba po? Kaya sa church, napaka-importante po, yung hindi lang po pagka-church natin, uwian na. Dapat ito po, yung mga ginagawa natin dito, maski dito sa nayan, pigsasaramaan, okay lang yan. Importante. Sa mga akidig din, nagakarawat pa. Yun po yung hindi natin inaalis. Kasi sa mga mega churches, pagkatapos po talaga nila uwian na. Kaya habang tayo, ganito pa, isang pamilya po, may kainan. Ang pagpasok ni Jesus sa ating mga puso, listen, ay nakadepende sa attention at response natin sa kanyang panawagan. Ulitin ko po, ang pagpasok ni Jesus sa ating mga puso, tayo po ang may desisyon. Nakadepende po yan. Napapakinggan ba natin yung boses niya? At kung napakinggan natin at nakilala natin na si Jesus nga ito, ang response natin, papapasukin ba natin siya? Or baka, dahil nanguna, tabako pa ako ready. Di ba po? Lalo na pag mabisita si pastor sa harong, ay dahil nanguna, pastor, dahil pa kami rin, masamukon sa harong. Kaya ito pag nag-house to house kami, pigpundo mi na, nagiging burden na lugod, tapos pigbibisita mi, dahil mo na nga, pastor, dahil pa akong panghanda. Maski bako man talaga suwanla ang tuyo mi, kundi su tao. Kaya lang, naging ugali na pag may bisita, talagang may entertain ka. Tama? Maski manggasan na polo, okay na, no? Maski mauro al sumpa. Nung Biyernes nga nagkuro-korarigos kami doon, manggasan na nakulo na mangga. Tapos, langka ni Peng. Langka ni Peng. Nakuha niyo po yung point. Nagdedepende po ang pagpapasok ng Panginoon sa atin. Yung proposal ng Panginoon, magdedepende sa attention po natin. Now next. Ang tanging nais ng Panginoong Yesus ay ang makasalo tayo sa pagkain. Yun lang po ang gusto ng Panginoon. Bakit? Kasi pag nakakausap natin siya, nagbibuild ng relationship. Pagkain na nagbibigay buhay at pag-asa sa kabila ng kaguluhan sa ating paligid, yun lang ang gusto ni i-assure sa atin ng Panginoon. Na pagkasama mo siya, pag pinapasok mo siya sa pintuan nyo, sa pintuan natin, ang gusto niyang i-propose, yung buhay na may kabuluhan at pag-asa na nasa Kanya. Dahil masyado na po maribok ang kinaaban. Sa gobyerno tapos na grabe na po, makulugo na sa payo, nagpaparayriling, kang mga diskusyon. Ano po? Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin. Yung buhay na may kabuluhan at buhay na pag-asa. At alam niyo po, ang Panginoon, ang proposal niya po may kalakip na reward. Parang buy one, take all. Ganun ang Panginoon. Sa pangako niya, sa proposal niya na pumasok po tayo, may gantimpala ang Panginoon. Kaya sa 21, ang sabi ng Panginoon, yung mga na magtatagumpay, listen, yung mga magtatagumpay, precedent po to, kaugnay po ito, nang sa verse 20. Sino yung mga nagtatagumpay? Yung nakarinig ng boses, yung nagpapasok sa Panginoon at nag-fellowship sa Panginoon. Yun yung sinasabi ditong magtatagumpay. Yung mga magtatagumpay, bibigyan ko ng, sige nga po, basahin natin yung nakapula. Yun po yung ibibigay sa atin. Karapatang umupo sa patabi ng trono ko. Anong gustong sabihin ba nito? Ano po?
The nearness to my God is my good. Ang kalapitan ng Panginoon ko ay para sa aking ikabubuti. Gari ka, assistant ni Mayor. Gari ka, anong apodkaan? Alter ego, spokesperson ni Mayor. Ikang representative. Sa kaitong mga panahon, may singsing iyan. Ano po, na pag nailing itong singsing, representation po siya ng hadi. Kaya kung anong sinabi niya, gariman sa na sinabi kang hadi. Yan din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Na maging kabahagi po tayo ng tagumpay niya. Kasi sabi niya dito, kaya nakaupo ako ngayon sa throne, sa tabi ng tatay ko, sa kanyang trono. Yun din ang gusto niya. Halimbawa, si God the Father, right side, yaon si God the Son, si Jesus Christ. Gusto ni Lord, ikayaong ka man sa kataling niya. Bako suyaong ka sa row 4. Kung sa eskwilan, bako suyaong ka na sa may CR, kundi yaong ka sa front seat. Ano po? Yan po ang gusto ng Panginoon po sa atin. But unless magtatagumpay po tayo or we claim, sa madaling salita in this context, we accept the proposal of Panginoon Jesus sa ating mga buhay. We can only claim this. Kaya sa last part, ang sabi niya, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang lahat ng mga may pandinig, may talinga. Those who have ears should listen. May pangdangog ka man ngani, pero iba sunadadangog mo. Kaya nga kanina napakaganda po yung preaching din sa Legazpi ng ating senior pastor. It's about yung psychological deficit na sa madaling salita, parang ang tao may point in time na nababurn out. And pinag-usapan dun kay Elijah. Na si Elijah, in his burning point, yung bagsak na po siya, wala siyang ibang pinuntahan, kundi yung Mount Horeb, yung mountain ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon. And our soul, sabi kanina, ang natural daw, ang nature ng soul po natin, ang nature ng mga anak ng Diyos, wala siyang ibang pupuntahan, kundi pabalik sa Panginoon. Ano po? Kaya nga, kung totoo tayong nakakilala, kung totoo tayo, ito po yung, ano po, pwede nating ma-judge. Kung totoo kang tumanggap sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas, hindi pwedeng hindi ka bumalik sa Panginoon. Sabihin na nating nagliko-liko ka na mayawas ka na na. Ano po, sabihin na nating minsan nawala tayo ng landas. Ano po, sabihin natin nung minsan na-diskaril kita. Kung totoong tumanggap ka sa Panginoon, ibabalik at ibabalikan niya sa presence niya. And minsan, dahil sa katigasan ng ulo natin, binabalik ka at your worst. Alam niyo po kung bakit matapang ako magsalita. Alam niyo po kung bakit tumutodo ako sa gawain. Because I have experienced God at my worst. Yung pinakabagsak ng buhay ko, that's my turning point na inahon ako ng Panginoon. At sana, you're hearing this message. Kung hindi ka pa man nakakaabot sa worst mo, sana hindi ka na doon umabot. Nandito ka palang bumalik ka na sa Panginoon. Baka hindi natin kayanin. Baka tuluyan na tayong mabingi sa ingay ng sanlibutan
at hindi na natin marinig ang Panginoon. You know what? God is telling us right now to be intentional in listening to His voice. Yun po yung sinasabi ngayon. Kung meron man tayong babaunin ngayong hapon, listen, to be intentional sa pakikinig sa boses niya. Napaka-importante po yun. Na hindi tayo makikinig na, di ba, pag sige mong pakiistoryan, may nagsasabi, nadadangog mo man siya sa pag-istoryahan, tapos, o halimbawa, nagsiselfone ka, di ba? Minsan ako kasi, pag nakatunganga lang ako, talagang naboboring ako, dapat may ginagawa ako habang nakikinig. Sinong mga ganon? Yung multitasking daw. Di ba? Ayaw ko sa nakatunganga, sana gariday ko nalugod na absorb. Pero habang may nagtataram, may piga-gibo ako. Dahil lang nagbabasa, of course, kasi parehas po siya. Naiba na. Di ba po? Pero pag may sinasabing isa, pag very important, lalo na minsan nakikinig ako sa mga preaching din, pag may importante, alat mo na ano itong sabi, rini-rewind ko, pinapakinggan ko uli. Yan po yung intentional listening. Ano po? Intentional. Gustong sabihin, nakafocus ka sa pakikinig sa boses niya. And be deliberate in our action towards God. Seryoso ka. May pagpupursigi ka. Ano po? Sa mga ginagawa natin towards godliness. May pagpupursigi ka. Dahil sunay mo na araman, Domingo palan, ay, mga 3:00 na palan, masundo na si pastor, dahil ka pa nangarigos. Oh, so iba nga ni dyan, may midbid ako, nakaturog pa. Dahil ko na itatarap kong sa in part. Inapulong niya nga taday ka, nakaturog nga ako. Bako, deliberate ang aksyon. Pero nagbago na siya, nagrepent na siya. Ayokong tingnan, sa taas ako. Baka makilala niyo. Nakuha niyo po yung point. At mayroon naman ako dito, I praise God for these people na nakikita ko talaga yung improvement. Ano po, kanina yung devotion dito habang nagakuti-kuti ako dyan, maski nag-ibot-ibot ang ugat ko digli. Ano po, feeling ko high blood na ako. Kaya kanina nga sa Legazpi, pabili ako ng pineapple kasi nakita ko sa pineapple juice daw eh. Nag-ibot-ibot talagang ugat ko digdi. Sobrang init. Pero habang nagakuha ako dyan, may napapakinggan ako dito. Grabe po yung pagbabago. May progression. At yung progression, paangat, hindi. Ano bang tawag sa whatever. Alam nyo na po yun. Pabugsok. Ano po, paabante, bako paatras. Paunti-unti, pero may nababago po sa atin. Yan po yung challenge po sa atin, bawat isa sa atin, including me. Are we living our purpose that God has called us? Baka, hindi pa natin ma-admit na malinggam-gam talaga tayo. Baka tuluyan na tayong isuka ng Panginoon. God is proposing that He's standing at the door and knocking. Sabi niya, if any man hears my voice and open the door, I will come into him. Baka grabing pagkalak kang pinto ta. Kaya dahil na makaloob ang Panginoon Jesus. Yun yung mga mayamanon, grabing mga lock automated, may security guard pa, pero dahil na nga turog. Pero kitang mga pobre, ditresa lang pako ang kuyan sa ulokon si Puliyo gayon. Ditres na pako sa lang barat, minsan nga nito kawan sa lang pangtangil. Pero mga nag-aagong ang turog. Ano po? Kasi yung security namin nasa kay Lord.
baka po masyado na nakalak yung puso natin sa mga bagay na gusto natin sa buhay, sa mga ambisyon natin sa buhay, sa mga pangarapin natin sa buhay. Kaya hindi na makapenetrate ang Panginoong Hesus sa puso natin. Baka tumawag na siya, nabibingi ka na ng ingay ng iyong mga pangarapin na inuuna mo. Na maski nagsusuriyaw na si ina mo, si ama mo, dahil mo na nadangog, tapirmi kang naka-earphone. Si Lord, nagsusuriyaw na sa imo, grabe ng pasabong sa imo, sa preaching, sa Word of God, minsan sa Reels, pigkakausap ka na ni Lord, pero dead scroll up ka lang. Baka masyado nang nakalak yung puso natin sa kabigatan na mayroon po tayo. Kaya sa sobrang bigat ng dinadala po natin, hindi natin mabitawan, hindi natin marinig si Lord na sinasabing, ako na. Baka narinig mo ang Panginoon, pero ayaw mong pagbuksan. Kasi ayaw mong makita so totoo naman, alam na ni Lord yung puso natin. Kaya baka ayaw mong papasukin si Lord. Di ba? Kasi baka yung cellphone mo, naking ano-ano. O, sa mga youth, baka yung mga web browser nyo, ilingon ko daw sa history, baka may mga pornography na dyan. Alam nyo po, sa social media, kung ano lagi yung klinik mo, di ba? Yung algorithm, yan lagi yung lumalabas. Baka pag scroll up ko ng social media mo, puro na sana nagbuburbarailing, mga sexy. Sa mga babae nun, baka puro na sana Shopee. O sa lalaki human, Shopee. Or ano pa ito, to be fair, Lazada. Ano pa sa TikTok. Baka hindi na makapenetrate si Lord sa puso natin. Kasi sobrang kalyo na ng puso natin. Sa mga experiences natin, sa mga distrust, sa mga bad experiences, kaya hindi na makapasok ang Panginoon sa atin. God is telling you right now to really be intentional sa pakikinig at deliberate sa action na gagawin natin papunta sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon o Diyos, aming Ama, salamat sa napakinggan po namin. Salamat o Diyos na ito po ay in some ways have hit our hearts. Tulungan niyo po kaming mabago kung meron man dapat sa aming baguhin. Tulungan niyo po kaming maging sensitive sa panawagan niyo po sa amin na hindi kami magkamali. Tulungan niyo po kami na mapagbuksan po ang pinto namin at makapasok ka, O Diyos. Lord, sa pagpasok niyo po sa aming private life, sa aming bahay, Lord, alisin niyo yung mga bagay na makakahadlang para hindi kami makaupo sa katabi ng trono mo, O Diyos. If there's something that we want to ask for forgiveness, for repentance, Lord, for you, convict us. Dahil, Lord, nakakapagod na. Gusto po naming maranasan ang kalapitan niyo po sa amin. Ang biyaya niyo, O Diyos, sa amin. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Dahil kung kami lang po, hindi po namin kaya. Pero salamat sa salita niyo ngayon. Salamat sa iyong proposal. And here we are, readily accepting your proposal, Lord. Let it be done according to your will. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po.